We're not Filipinos for nothing. Yeah, we're not Filipinos for nothing. We're not Filipinos for nothing. Mga kapatid, ikaw ba'y Pilipino? Iyo bang naisip nangyari sa gobyerno? Kung di mo pa alam, akin ang ilalahad. Ating timbangin ang lahat-lahat. Tunahin na natin itong Confi Fund. 125 milyon na kalaan. Job de si Mary Grace Piatos at marami pang pangalan na ficticio. Exempted sa audit. Pagka nagkaroon ng say special audit, at ito talagang hindi pwedeng i-share sa publiko. Kung mag-audit man ng COA, kailangan hanggang hindi na declassify yung intelligence project, hanggang hindi ito na-declare na okay na to, declassified na, hindi na yung confidential, hindi pwedeng isa publiko para mapangalagaan yung mga informante, yung mga assets, yung mga agents. Ngunit pero teka, sino pa meron neto? Ba't di nila buksan sa ibang Poncio Pilato? Mas malaki ang budget ngunit parang inipit. Walang basehan kung paano to ginamit. Trabaho yan ang ko, ang sabi ni Rodriguez. Hayakang gampanan, batas na nabanggit. Hindi ko malaman kung bakit sinisilip. Ginawa na ang Kongreso, Commission on Audit. Yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan lahat ng gumagamit ng confidential funds kung may iimbestigahan lahat. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Constitutional duty ng COA yan. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, Bakit ginandeng si Atty. Lopez at alanganing oras siya'y ginipit? Buti na lamang andyan si Inday Sara, hindi siya iniwan kang ospital sumama. Sunod naman si Newman, si Tatay Digong, pilit pinapaamin kung ano-anong krimen kanyang sinambit tulad ng inasahan. Pulis na nagtrabaho, akin yan, sagot ko yan. Sa isang kriminal tulad puro pasakit, isama mo na dyan ang pamilya'y magawit. Hindi nyo ba gusto ng bayang matahimik? O nakakatakot kasama ay naghahasik? Ang kanyang simpatsya, tunay na biktima. Ating pangalagaan, kapakanan nila kung lasunin ng droga. Isip ng kabataan, sinong mag-aalaga sa kanilang magulang? Punishment. Yes, that's for drugs. That's for drugs. Yeah, and we have Because you think drugs deserve to be treated with the maximum punishment. If we could kill them 100 times, we would, because you destroy whole families. It's terrifying to see, because you're then drug dependent. You steal, you cheat, you rob your own parents. I mean, it's soul destroying, and they come in knowing that death, if they are found, Sa mga kriminal, nagbebenta ng droga, pumapas lang ng bata, ng aabuso ng dalaga. Simula pa lamang binalaan na kayo. Kung di kayo titigil, dudurugin ko kayo. Gamit sir. Nagbabawal na gamot. tapos ano nangyari? Sa dumating na po ang punto na doon na po sa taas yung bata, iba na po yung takbo ng utak po namin. Sino po nang gahasa doon sa panyo? Kami pong dalawa, papatay na po yung bata. Tapos po, Saka po yun, doon yung umpisahan yung panggagasa. Tumako naman tayo sa pondo ng gobyerno. Kalain mo bilyon, tayo ay ginagago. Ang narapat na sa pangkalusugan, dapat bang gamitin sa tulay at daan? Gastusin ang malaking bahagi ng pondo para sa infrastructure projects ng gobyerno. naniniwala po kayo na legal po ito. Opo. Hindi ko gagawin kung hindi ito illegal. How about morally? Morally, yung pagbigay ng 600,000 trabaho potentially at yung paglago ng ekonomiya, palagay ko moral na moral yun. Ito sa Universal Healthcare Act of 2019. Alinsunod po sa batas, any pondo ng PhilHealth, kung sumobra po kayo, gagamitin lang yung sa dalawang bagay. Palakihin po yung benepisyo ng bawat pasyente. Ninakawan ka na, niloko ka pa. Buwan Marso, ikalawang linggo, bigla na lamang si tatay inaresto. Sa tupa lang, siya'y inabangan, dinala sa
si nag-abogado para lang ito sa mga bansa na ang hustisya ay di gumagana. Maaring ito'y hindi nila kaya o walang pagnanais na sila humusga sa mga ito. Alin ang hindi kaya, ito'y isang insulto sa ating Korte Suprema. Only as a court of last resort. It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute. Kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay saka pa lang yan pupunta sa ICC. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Dumating ang zona, itong ating Pangulo. Mahiya naman kayo, naging sigaw nito. Ang flood control pala ay sadyang talamak na ninakaw na pera. Akalain mo mali-maleta. Bumibiyahe 3 beses isang linggo. 40 pagkahe ang laman nito. Gamit ay Van Jose at kahit eroplano. Malalaman din natin kung saan ito nagtungo. Kung saan ito nagtungo. Ikalabing-1 nitong buwan ng Mayo, nagkaroon ng komosyon dito sa Senado. Biglang nagdeklara itong si Cayetano. Gusto ng palitan pamumuno ni Soto. Ang kanilang bilang na 12, tila sapat na palitan ng mayorya. Hindi inaasahan, lahat ay nagulat. Nakipag-abulan ng grupo ni Matiba. Gaya naman pala si Senador Bato, pinilit habulin hanggang sa plenaryo. Halos madapa, mabalian ng boto. Ngunit kalaunan naging 13. Yun si Cayetano na ulo ng mayorya. Tanging hihintay ni Sen Marcoleta. Baligod-gudde sa Army, Marines, Combine. Kanilang ibubunyag ang mga mastermind. May lahat na taranta, iba na ang mayorya. Hindi na maipilit kanilang naratiba. Ngayon ang pananakot na sila kakasuhan upang di mabunyag ng yaring nakawan. Plunder at bribery, kaso ni Marcoleta. Flood control daw kay Escudero at Villanueva. Si Sen Jinggoy, pilit nilang inuna. Ngunit bago ito sumuko, binunyag ilang bulik inaya. Ilang beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block. Kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Biruin mo si Sara, pilit pinumutasan. Sila naman pala tayo ginagatasan. Pilit sinisiwalat, kain gaya milyones. Ngunit ang kanila'y daan-daang bilyones. Yun yung sabihin, kayo'y malinis. Mga mapanil na wala kayong kapare sa The aking Philippines kababayan. lost around 1.7 trillion pesos in stock market value after the flood control corruption scandal broke out. These projects were supposed to protect communities from floods, but investigations revealed ghost projects, overpriced. We're not Filipinos for nothing.